Let us open our Bible and please read Luke chapter 7, 37 and 38. Praise the Lord. And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Isa po itong testimony ng isang babae. Basahin ko uli sa English. And behold, a woman in the city was a sinner. Pag sinabing was a sinner, that is past tense. So this woman is no longer a sinner. Hindi na ito makasalanan at this point, at this moment. She was a sinner. Para bagang si Digong was the president of the Republic of the Philippines. But now, hindi na siya president. Di ba? Ito naman was a sinner. So, hindi na siya sinner. So, anong ginawa? When she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Dito natin makikita that this woman who was a sinner, ito yung babaeng possessed with 7 evil spirits. At makita natin na itong babaeng ito is a city girl. Pag sinabing city girl, nandyan lahat ang kalukuhan. And this woman was a sinner. And some say she was a prostitute. Some say. Itong 7 spirits na nagpossess sa kanya noon, ito yung indikasyon that this woman is so wicked. Napaka-wicked nito. But after he was delivered from being possessed, after he was blessed by Jesus Christ, nabago yung buhay niya, hinahanap-hanap na niya si Lord Jesus Christ. And she prepared alabaster box of ointment. Alam mo ang babaeng ito, mayaman ito. She is a rich woman. Mayaman ito. Hindi ka basta-basta magkaroon ng alabaster box of ointment if you are not rich. At kung ating basahin yung life ni Mary Magdalene, she supported the work of the ministry of Jesus Christ with other women. Hindi basta-basta itong babaeng ito, mayaman ito. Kaso, masyadong makasalanan noon. Bago na siya. Anong ginawa niya? Hindi na siya isang sinner. Delivered na siya. Renewed na siya. Born again na siya. Follower na siya ng ating Panginoong Hesukristo. Supporter na siya ng ating Panginoong Hesukristo sa work of the ministry. And stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Yun yung inawit nila kanina, broken and spilled out. Yung precious ointment na yan. Ngayon, yung may-ari ng bahay mismo, na-notice niya ang ginawa ni Mary Magdalene sa paa ni Jesus Christ because that happened at his house mismo, sa loob mismo ng bahay niya, because this Pharisee whose name Simon invited Jesus for eating, para magkain ba? Para bagang gusto niyang i-treat si Jesus for some food. Andoon na sila.
Nung nabalitaan ni Mary Magdalene, pumasok siya doon. Ito na yung ginawa niya. Alam mo, nung nakita ito ng may-ari ng bahay, what was his reaction sa ginawa ni Mary Magdalene? Was it good, positive, or bad? Or we could say, ito ay gi-criticize niya. Basahin natin. Luke 7:39. Praise the Lord. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. Praise the Lord. Bago ang statement related kay Mary Magdalene, na bago. Dito, ang tingin ni Simon, the Pharisee, she is a sinner. But in reality, she was a sinner. Tingnan mo. Kaya sabihin ko po sa inyo, kahit nagbago na ang tao, not all people who are looking at him or at her, positive. Kahit nagbago ka na, kahit hindi ka na sinner, hindi ka na worker of iniquity, unlike sa nung unang buhay mo, sometimes ang isip ng tao, ganun ka pa rin. Never mind. Don't be bothered. Do what is appropriate to be done for Christ Jesus. Praise the Lord. Hindi again mamove ka sa mga balita, sa chismis, sa mga huyuhong, maraming mga kinakasa iyo na masama ka, ganito ka. If you really, and if you are no longer a sinner, don't be bothered. Ay kagol. Just do it. Kung ano yung dapat mong gawin sa Panginoong Diyos. Anyway, God knows who you are. So, ang tingin ng, sa mas mabuti, ang tingin ng tao, banal ka, yung pala makasalanan ka sa totoo lang. Saan mas maganda? Banal ka sa tingin ng mga tao, pero ang totoong buhay mo, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Saan ang mas maganda doon? Ang tingin ng tao, masamang-masama ka, pero in reality, in the eyes of God, you are no longer a sinner. Alam mo, minsan itong puri ng tao, snare yan eh. Bitag yan. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, don't be desirous of vainglory. Huwag kayong mag-desire ng mga walang pulos na mga pagluluwalhati, pagpupuri. Only seek honor from God. Praise the Lord. Dito natin makikita, babasa natin ngayon. Anong uri ang environment ng mundong ito? Ito, isip lang ito ni Simon. Hindi niya ito sinabi. Walang nakaalam nito, walang nakarinig nito. Sabi dito, now when the Pharisee which had bidden him, siya kasi yung nag-invite sa kanya eh. So, nakita niya yung ginawa ni Mary Magdalene. He spake within himself. Pag sinabing nagsalita siya sa loob ng sarili niya, isip niya lang yan. Haka niya lang yan. He never spoke. Hindi niya sinalita. Neither shared to someone. Sarili niya lang nakakaalam anong kanyang impression. Sabi niya, sa sarili niya, this man, referring to Jesus, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him. She is a sinner. Yun ang kanyang impression. Pero hindi niya alam, more than pa ang si Jesus na prophet. Kasi nabasa ni Jesus yung isip niya. Nabasa ni Jesus yung puso niya. Tingnan natin kung talagang nabasa ni Jesus. Kasi di man narinig yun ni Lord Jesus. Sarili niya lang man yun. Di man niya ito pinarinig kay Lord Jesus. Pero anong reaction ni Jesus? He is more than a prophet. Basa.
Anong reaction ni Jesus Christ sa kanyang iniisip sa loob niya? Luke 7:40 hanggang 42. Praise the Lord. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Yan. Gumawa ngayon si Lord Jesus ng kwento. Simon, I have somewhat to say unto you. Merong 2 tao na pareho nagkautang. Ang isa, 500 ang utang niya, sa nautangan nila ang isa, 50. Nag-decide ngayon ang inutangan na pareho sila patawarin. Saan sa dalawa ang mas masaya? Saan sa dalawa ang mas masaya? Anong sagot ngayon ni Simon? Basa, Luke 7:43. Lord, Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Yan. Tama ang sagot ni Simon. Sino ang mas masaya at mas may ipapakitang pag-ibig na mas malaking pag-ibig na ipapakita sa dalawa? Sabi ni Simon. Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most, yung malaki. And he said unto him, Thou hast rightly, tama ka, Simon. Hindi alam ni Simon, Jesus was referring the matter to Mary Magdalene, whom he criticized. Pinaikot lang siya ni Lord Jesus Christ. Akala niya, tama na siya. Pinasok lang siya sa net para mahuli yung isip niya. So ano ngayon ang statement ni Jesus? As Simon judged correctly na ang tao sa dalawa na pinatawad pareho, 50 at 500, sino ang mas merong feeling, merong expression na mas malakas ang impact na gagawin niya na pag-ibig sa nagpatawad? Ngayon, anong sinabi ni Jesus? Basa 44 hanggang 47. Praise the Lord. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is given, the same loveth little. Praise the Lord. Ayan. Now, sa buhay natin, how do you measure your sin forgiven? How do you measure it? Gaano mo susukatin yung kasalanan mo na pinatawad ni Kristo? Will you count it as lesser, lighter, so that you will render to Him lighter as well? Sabihin ko po sa inyo, malaki, maliit man na kasalanan, the same spelling yan. Malaki, maliit man na kasalanan, the same hell, second death, ang patunguhan natin kung hindi ito napatawad. So kung susumahin natin, dapat lahat tayo mas-show, pakita natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. And what kind of love Jesus Christ
asking from you and from me. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Why Mary kissed the feet of Jesus? Why Mary Magdalene anoint with so much precious ointment on the feet of Jesus? You know why? And she was crying, never stopped crying until her tears washing the feet of Jesus. Why? Ikaw daw, masamang-masama ka. Possessed ka ng 7 spirits. Wicked ka masyado. And you are being forgiven. Anong ginawa ni Mary Magdalene? Sabi niya, kung hindi lang sa paa na ito, I could never be forgiven. Kung hindi lang sa paa na ito, I remain possessed with 7 evil spirits. Kung hindi lang sa paa na ito, the good news can never reach me. Ganun sa buhay natin. Pasalamat tayo for the feet of those that bring good tidings of peace. And that is the feet of Jesus. Praise the Lord. Let us love the gospel that brought salvation to us. Huwag mo yang baliwalain. Huwag mong i-take for granted yan. Kung alam mo lang ano ang kapalit, anong naging impact sa buhay mo, yung gospel na dumating sa buhay mo by that feet, you ought to render super love nga doon sa ating Panginoong Diyos. Kasi maliit, malaking kasalanan. Basahin natin. Is there any measurement of sin written in the Bible? Is there any volume of sin written in the Bible that will cause you to be in hell? Basahin natin. Romans 6:23. Praise the Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. There is no such measure. There is no such volume. Basta kasalanan maghatid sa atin sa impyerno. Now, let us define sin by the Bible. Basa. I-define natin yung sin by the Bible. 1 John 3:4. Praise the Lord. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. That is the definition of sin. Whosoever committed sin, regardless who you are, you're a father, you're a son, you're a daughter, you're a mother, you're a pastor, you're a member, you're a choir member, you are a preacher, you are an elder, or you are a ministering, what kind of ministry na nandyan sa buhay mo, kahit ano pa. Whosoever committed sin transgresseth also the law. Why? For sin is the transgression of the law. If you break the law, if you disobey the law, if you transgress the law or the commandments of God written in the Holy Scripture, that is considered sin. And that will cause you to be in hell in the second death. Yan ang totoo. Ngayon, huwag nating isi-isihin ito. Kasi nung una pa yan ng mga propeta ng mga anak ng Diyos in the Old Testament, may sinabi ang Diyos by their mouth. Basahin natin. Ezekiel 18 verse 4. Praise the Lord. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yan. Anong kamatayan
na mapapataw dahil sa kasalanan, the soul of, or the death of the soul. Ano yung death of the soul? To be in hell, which is the second death. And do not disregard that. Do not misunderstood such sinasabi sa salita ng Diyos. That is accurate. That is true and faithful. Pag sinabi ng Diyos, babahain ko ang buong mundo, was it accurate or not? Accurate. Pag sinabi ng Diyos, susunugin ko ang Sodom and Gomorrah kung hindi ko makita at least 10 na righteous. Was it accurate or not? Accurate. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ang buhay ng tao, 70 or 80, accurate? Hindi. Accurate. Pag sinabi ng Diyos, after I will flood the whole earth, I will just limit the lifespan of the people of the world, 120. Was it accurate? Hindi. Accurate. Lahat ng statement dito sa banal na salita ng Diyos, accurate lahat yan. Praise the Lord. Don't be deceived. Huwag kang magpa-deceive bago maging huli ang lahat. Kaya nga sinabi dyan sa Bible, if ever you come to the church, be swift to hear. Hindi kayo magpunta lang tayo dito as a symbol of our presence so that people might see us. Not really that God can be pleased. Tao lang pala ang ating pinapalugod. Cursed is the man that trusted in man. Mahimo tang tinunglo. Kumaw na ang atong manner. God said, all souls are mine. There is no such single soul that do not belong to Him. There is no such single soul that God is not the owner. Walang isang kaluluwa na hindi siyang nagmamayari. He owns all souls. The Father and the Son and the soul that sinneth, it shall die. Pag sinabi yan ng ating Panginoong Diyos, certain yan. 100% yan. It shall die in hell. Hindi yan biro. Hindi yan panakot. No. He is telling us the truth. That is accurate. That is effective. That is faithful. Napaka-importante yan. Kaya ganun na lang ang nararamdaman ni Mary Magdalene. Look at Mary Magdalene. She never departed following Jesus. If Jesus will visit in their house, together with her sister Martha. Di ba? Nakikinig siya lagi sa salita ng Diyos. Because it was the Word of God who made her born again. Kaya yung Word of God, mahalin natin ito. And that is how she anointed the feet of Jesus, because Jesus bringing the gospel of the kingdom of God brought salvation unto her. Ganon din sa buhay po natin. Ngayon, gaano ba kalaking kasalanan ang magagawa ng tao that will cause him or her to be in hell? Meron bang volume or measurement? Basahin natin another. Ezekiel. James 2 verse 10. Praise the Lord. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Napakaliwanag. Whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Kahit sa pinakamaliit na paglapastangan mo sa batas ng Diyos, useless ang iyong pag-observe sa the rest of the law which you have done faithfully. Sayang. Kaya naalala nyo yung napalaban ako sa isang labanan. Sana. Some of you here still here na naka-witness.
Naalala nyo yung young people na sinuli? Nagkaroon kami ng away. Then naghamunan ng suntukan. Naglabasan kami doon sa quarter namin sa underground ng tinitirahan ni Pastor doon sa Maple Street. Then, yun na. Nagposisyon na siya, nagposisyon na rin ako. But, naisip ko yung preaching ni Pastor. Kahit gaano ka pa katagal, kahit gaano pa karami ang nagawa mong kabutihan ng Diyos, pag nagkasala ka, burado lahat yan. And if you repent, you will start from zero. Nako, that was somewhere in 1986, before I was assigned. 83 ako naligtas. Yung 3 years na yan, pinanginayangan ko yan. Sabi ko, pag kinalabit kong gatilyo na ito, upakan talaga kami. Hindi naman pwede, hindi ko siya talaga masaktan. Alam mo ang ginawa ko? I swallow my ego. Pinakita ko sa kanya without telling him the reason. Without showing the people what is the reason behind. Bahala na ang tingin nila sa akin, duwag. Bahala na ang tingin nila sa akin, bakla. Bahala na ang tingin nila sa akin, nibahag ang ikog. Never mind. Behind, at the back of my mind, is to protect the 9 commandments which I have done. Because if I open in one point, I will be guilty of all. Yan ang dapat nating ilagay sa isip, sa puso natin. And that is how Jesus, the Word of God, teach us. Praise the Lord. Yan ang tinuro sa atin eh. Kaya nga tama yung sinabi dyan, forgetting those things which are behind. Kaya kung hindi ko kinalimutan, sino ako noon? Ilang beses akong napalaban sa City High, suntukan. Ilang beses akong mapalaban dyan sa San Pedro ng... Alam mo na yung mga street boys. Alam mo naman yung buhay ng Davao City High School. Kaya nga nilagyan niya ng police station dyan. The grabbing dyan. Kalukuhan ng mga binata na mga walay buot. Apply all the words of God, forgetting those things which are behind. Kung sino ka man sa sanglibutang ito, kung tinagaruan ka man na hindi umatras sa labanan, forget it. Because if you will not forget it, you cannot swallow your ego. You will walk in your pride, and the pride of yours will bring you down. Kasi mabubura ang lahat ng iyong ginawang 9 commandments. Sa isang beses ka lang, sa isang point ka lang, nagkamali, guilty ka sa lahat. Sayang. 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 Kaya walang measurement ang kasalanan. At saka meron pa. Mag-ingat tayo sa salita natin. Kahit sa salita natin. Na akala natin walang kwenta. Akala natin hindi mahalaga para bang matawag nating idle words, hahatulan niya ng Diyos. That might bring us to condemnation or damnation. This is how God is so holy and righteous. Basahin natin. Matthew 12:36 and 37. Praise the Lord. But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Praise the Lord. Yeah. Naalala niyo yung dalawang personalities na napako together with Jesus at Calvary? Wala naman silang ginawa doon. Wala naman silang action ginawa doon. The only thing that they can do is by speech, by speaking. Paano na-condemn yung nasa kaliwa? Bakit hindi siya naligtas? Sa salita niya. He mocked Jesus.
Paano naligtas yung isa dyan? Nasabi ni Jesus, today thou shalt be with me with paradise, in paradise. Sa salita niya, Lord. Hindi man niya sinabi, forgive me. But, sinabihan niya yung kanyang kasama, don't speak against this person. This man has no reason for him to die in this place. We are the one must be crucified because we are the real sinners. Admitting his fault and his sin, everything. Consider yan ng Diyos. Praise the Lord. Even though he was not speaking before the face of Jesus, he was speaking before the face of the fellow na nakasama niya. And yet, God is considering that. Huwag tayong magsabi, hindi ko man ito sinabi sa simbahan, hindi man alam ito ni Jesus, sinabi ko man ito doon sa kwarto na madilim, wala nakakaalam, binulong ko pa. No! Do not. Do not. Huwag nating gawin yan. Baka dyan makukondem tayo. Anong mga examples dito? This is just to check our lives. No? Aside sa idle words natin, mag-ingat tayo. Ano pa? Basa. 1 Corinthians 6:9 hanggang 10. Ito yung mga well-known. Sige. Praise the Lord. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Praise the Lord. Yan. Hindi makapasok sa langit because this is considerable as sin, which is worthy of death. Pag hindi ka makapasok sa langit, doon ka sa impyerno sigurado. That is death. If you cannot enter into the kingdom of heaven because of such sin, impyerno ka talaga, patay ka. Tama yung sinabi, the wages of sin is death. Be not deceived, huwag kang magpaloko. Fornicators, pag may maghangyo sa inyo mga babae, wa pa mo makasal, wa pa maminyo niya ng lalakiha, muhangyo gani, maingon gani, kung iniibig mo ako, ibigay mo na. Unsa na, bingkag, ikan ito sa digos, ihatag ni mo. Huwag mong ibigay yung karangalan mo. Fornication yan. Be not deceived. Praise the Lord. You will become fornicator. Nor idolaters. Never worship anything aside from God. Huwag mong sambahin anumang bagay aside from idols, aside from things, aside from whatever. Siya lang ang sambahin natin. Adulterers, you are married, don't have any extra marital affairs. Pag married ka, huwag ka nang gumawa ng extra. Kaya nga minsan na-preach ko dito, tayo na mga married, huwag kang magbiro sa ibang babae na hindi mo asawa. Mag-I love you ka. Lagi kang mag-caring sa kanya. O kaya magtatapat ka ng problema sa kanya. Huwag! Do not! Alam mo yung magtatapat ang tao? Kunyari ako, married ako. Tapos mayroong babae dito na membro ko. Tapos lagi akong nag-chat-chat sa inyo, nagtatapat ako ng problema. Anong gagawin mo sa akin? Ikaw, comfort mo ako. Ngayon kung kino-comfort mo ako, madidevelop ako sa iyo. Never do that. Na magtapat ka ng mga problema sa ibang tao. Doon mo sa asawa itapat. Praise the Lord. Hindi sa ibang tao. Ni mag-text-text ka ng mga pling-pling dyan. Wag. Wag kang magpa-charming-charming sa ibang babae. Wag kang mag-pling-pling sa ibang babae. Ikaw naman din babae, wag ka ring mag-flirt-flirt. Wag, never. Basta hindi mo yan husband. Wag mo nga gawin yan sa boyfriend mo, baka mahagit yung boyfriend mo. Baka commit kayo ng fornication. Kaya, bantayan natin itong lahat. Wag tayo magpa-deceive. Effeminate. What is effeminate? Lalaki. Pero, binayi. Alam nyo na yan. Kung atin itong i-reverse, babae, pero nilaki.
Same. Nor abusers of themselves with mankind. What is mankind? Same sex. Same gender. Pag sinabing womankind, same woman. Mankind, lalaki-lalaki. Wag, abuser. Hindi pwede yan. Nor thieves. Magnanakaw. Hindi man ako nagnakaw, pastor. Magpunta ako ng grocery. Binabayaran ko man ng isakto. Mamasahe ako ng public. Nagbabayad man ako. Uy, ang tithes mo. Ang tithes mo. Number 1 yan. Ang Diyos mismo nagsabi. Nagnanakaw ba kayo? Saan kayo nagnakaw? Sa tithes and offerings. Ano yung offerings? Yung mga pledges natin, in-offer natin yan eh. Lord, I offer for the LPC. I water for the October 3. I offer this. This is offering. Huwag mong inakawin yan. Tithes, that is not ours. There is someone who owned it. Oh, meron pang ibang tao ang nagpupula sa ibang tao, yung pala number 1 hindi nagbibigay. Ganun. Huwag nating gawin yan. Kailangan talaga. Huwag tayo mahulog ito sa pagnanakaw na ito. Covetous. You are not giving away for Christ's sake. Drunkards. Paglalasing. Hindi lang sa wine. Lasing ka sa trabaho mo. Lasing ka sa kapurihan ng tao. Lasing ka sa ano pa yung, kapag sinabing kalasingan, this is intoxicated by over supply or over taken. Anything na sobra-sobra. Drunkards, lalot na yung bino na yan. Revilers, nagre-revile ka. Kung magsalita ka sa magulang mo, magsalita ka sa kapatid mo, grabe ka magsalita. Kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Nor extortioners. Anong extortioners? Pinipirahan mo yung mga tao. Kunyari, ako. Sabihin ko, magkunwari lang ako. Oy, bigyan niyo ako ng pera, nagkasakit ako ngayon. Pero wala pala akong sakit. That is extortion. Tapos iyak-iyakan ko pa kayo. Ang sakit-sakit na ng ano ko. Dami yan sa Facebook. Maraming extortioner dyan sa Facebook. Mag-copy-paste ng mga bata na nagkadugo-dugo. Tapos ilagay sa page niya. Tapos maghingi ng pera. Hindi man pala yun niya anak. That is extortioner. Never yan gawin natin mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Do not do that. Shall inherit the kingdom of God. Be not deceived. Nor, pag dumaan ka ng nor, not either, makapasok sa langit. Hindi ka kapasok sa langit. Reminder lahat ito sa atin. Hanggang sa pinaka-idle words natin, huwag tayong mag-isi-isi. Huwag tayong magkumpiyansa. Kasi, basta kasalanan, transgression against the commandments of God. How God asks us, paano hiningi ng Diyos? Giun sa pagpangayo sa Diyos sa ato nga buhaton ng iyang kasuguan. How He asks us to do His commandments? Halfway? Gana-gana? Seasonal? Timpo-timpo? Ayaw gayud pagkamali. Diliin ana, hindi ganon ang pag-utos ng Diyos sa atin. Basa. Deuteronomy 5:32. Praise the Lord. Ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Praise the Yan, Lord. huwag kang magliko-liko. Huwag kang magliko-liko. Huwag kang mag-left and right. Tuwirin mo kung ano yung inutos ng Diyos, dyan lang. Huwag ka nang mag-invento. O kaya kumuha ka ng idea sa ibang tao. Kumuha ka ng idea sa ibang pastor. May mga pastor pa ngayon na mali ang mga kinikwento sa pag-preach nila.
It is not in accordance to the sound doctrine of God. Kailangan, kaya lahat may Biblia. Any religion sa sanglibutang ito, forbidden the members to bring Bible. That is 100% what? 100% yan na nililigaw nila ang tao. Meron pang reliyon, ay magbasag Bible kay mabuang mga na. Yung mga membro matakot. Ay ginawa na lang nila sa Bible, nilagay na lang sa altar, giabog-abogan na lang. But the Bible says, read, hear, and do. Praise the Lord. Read, hear, and meditate day and night, and do. Yan ang totoo. Kaya sa buhay natin, huwag tayong magliko-liko, huwag tayong maglabas sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. May ibang tao pa, pag nagsasalita, Doctor of Divinity, mayroong kilala sa mundo. Kung ano na lang sabihin, maniwala ka agad. Kahit taliwas na sa salita ng Diyos. Sinabi kasi ito ng ganito na ganito. Ano ka? Huwag ka nang magliko-liko. Sinabi dyan eh. At huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Basahin natin. Deuteronomy 12:32. Praise the Lord. What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Praise the Lord. See? Anumang bagay na aking inutos sa inyo, gawin nyo. Obserbahan nyong gawin. Huwag nyong dagdagan, huwag nyong bawasan. Yan ang ginawa ni Lucifer. Dagdag, bawas. Ano ang bawas doon? Hindi kayo mamatay. Ano ang dagdag doon? Magiging pangtulad kayo sa Diyos. O na-deceive tuloy si Adam at saka si Eva. Punta ka ng ibang mga churches ngayon. Yung mga lalaki nila mag-iinom. Ay, bakit naglalasing kayo, nag-iinom kayo? Ay, sabi man ng pastor namin, okay lang. O kayo mga ganitong reliyon, bakit nag-iinom kayo? Eh, yung ang pari namin, palahubog. O ikaw, bakit ka nagsusugal? Eh, yung pari namin, sugarol. Alam mo, pumunta ako sa sa San Ramon Penal Colony. May mga relatives ako dyan, Mojares, mga warden. Tinapat talaga nila sa akin. Cheat. Ang among chaplain diri nga pari. Sabado. Uban mig hubog-hubog. Uban mig sugal. Mauna, pag Domingo, ang among mga kilay, mga lawat na gani mi. Anaon na lang namang kilay, mag-hi-hi na lang mi. Nya kinadungog man yang akong preaching, bawal ang paghubog-hubog. Cheat nga nung inani man. Di ba? Bakit ganito? Dahil ang mga tao ngayon hindi sinasabi ng totoo na ang pag-keep pala ng commandments ng Diyos. Hindi pwede iliko, hindi pwede i-wave mo. Hindi rin pwede bawasan, hindi rin pwede dagdagan, hindi pwede i-soft tone. Hindi pwede. Kung ano yung inutos niya, observe it to do it. Praise the Lord. Kaya ganun. Pag tinansgress mo yan, that is sin. That is unrighteousness. Lahat pa namang unrighteous is sin. Basahin natin. 1 John 5:17. Praise the Lord. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Tempa, murag. Usba daw, Jo. Sa to, Jo. Burganahan ko ato, ha. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Kadungog niyo to? Kadungog mo? Katong last part? Ha? Kasabot mo ato? Asa ka na makita sa Bible? Kay gisulti na sa Bible, nagi na sa Bible. Ang Bible dili na pwede nga nagisulat nga magsinumbagay. There are 60,000 over saying in the Bible that they agree together. They never go against. Ang sinabi diyan,
there is a sin not unto death. Na di ay sala, nga dili sa ikamatay. Nawala. Ha? Di lagi mo ka. Naabay sala nga dili ikamatay. Nawala. Na, isulti na sa Bible. Praise the Lord. Murag gwapo niya. Murag gwa niya. Tudloy daw yan na, Pastor B. Ganangay ko na, bakit naday sala nga dili ikamatay. Pero, ang unang praise dere, all unrighteousness is sin. So, all sin is unrighteous in the eyes of God. But how come there is a sin not unto death? Kano sa manamahitabo sa ato? We have to discover it. Praise the Lord. Gusto niyo nang malaman? Ano yung kasalanan hindi sa ikamamatay? Baka kung ma-discover niya ito. Payag ako, gawin niyo ito. Kung ma-discover ninyo. Hindi talaga kayo mamamatay. Praise the Lord. Urag bagong doktrina malagini mo na, Pastor. Wa mo nagiwali ni Pastor Samuel Cabri. Hoy, Pastor Chet, haba diha, pagkilom-hilom din, ha? Basig masaag tani. Basta ang sinabi ngayon sa Bible, there is a sin not unto death. Maliwanag? Amen? Agree? Okay. Kung ma-discover natin ito, are you willing to do it para hindi ka na mamatay? Agree? Gusto niyong malaman? Handa na ba kayo? Praise the Lord. Basahin natin. Ezekiel 18:27 hanggang 28. Praise the Lord. Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Because he considereth and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die. Praise the Lord. Di ba? Mo na isala nga dili ikamatay. Kung imong hinulsulan, kung imong talikdan, mo na isala nga dili ikamatay. Agree? Praise the Lord. Wicked gani, gahimo og sala. Pero how come ang wickedness niya di man siya mamatay? If he will turn away and do not anymore. The same din, meron ba sa Bible na kung merong there is a sin not unto death, meron ding there is righteousness. Not unto salvation. Reverse, di ba? There is righteousness not unto salvation. Maniwala kayo niyan? Basahin natin. Kaya careful tayo. Sige. Last verse, Ezekiel 18:26. Praise the Lord. When a righteous man turneth away from his righteousness and committeth iniquity and dieth in them, for his iniquity that he hath done shall he die. Praise the Lord. Righteous siya. Pero mamatay siya. Kailan? Pag huminto siya gumawa, bumalik siya sa kasalanan, doon siya namatay sa kanyang paggawa ng kasalanan, yung righteousness niya shall not unto salvation, but unto hell. O kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong magpa-deceive. Praise the Lord. Yan, maliwanag. Yan ang purpose ni Jesus Christ. Lahat tayo makasalanan. Pero gagawin ni Jesus yung sin not unto death if we repent
and do not commit again and follow the footsteps of Jesus without sin, diyan na tayo mamatay. Diyan na tayo mamatay sa bagong buhay sa katuwiran. Alam mo si Brother Ali, para sa kaalaman ng lahat, si Brother Ali nagpahulay na. Praise the Lord. Our fellow, our brother in Christ Jesus. Nandun ako. Na-inform ako, last night na eh. Sabi pa sa akin, sabi ko, nag-appear man si Brad Ali sa Facebook, sa messenger ko. Nagsabi doon, hello, hi, are you the pastor of Alejandro Hinakay? Yes, anak rin ko. Ako nga. Kumusta naman si Brad Ali? Siyempre, ikaw nga na kay common sense. Kabalo dyan ka nga dili sa Brad Ali to, kaya nanguta naman. Then, patay na siya, pastor. Ugma na ilubong. Mauto perting akong gihangyo, Star Emma. Star M, please, bear with me. Ikaw mag-handle Friday service. Maagto ko kay haya ni Brad Ali. Mauto, nagwali ko dito. Hantod sa lubong. Ako gipadala nila sa burial. Perting pasalamat nila kay sa Ginoo, of course. Gigamit lang ta. Praise the Lord. Din ang hearing ko sa istorya. Ningon daw itong nag-assist dito nga pag-umangkon. Yo, uncle ba? Yo, naghinulso lang kayo para in kaso matubang ka sa Ginoo. Andam na kayo. Nitubag pa daw si Brad Ali. Sige kog ampo, sige kog pangayo og pasaylo. Tanawa na. Praise the Lord. Ang iyang nakatunan nga pulong sa Dios until the last iyang gibarugan hantod sa iyang kamatayon. Amen. Perting lipayan ako. Kay nadungog na to ang iyang preparedness pag-atubang diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. So mao nay reason why Jesus was born, why Jesus suffered, why Jesus bled His blood for the ransom, for the atonement, for the redemption sa atong kalag caused by sin. Karon kay na-redeem ka na ransom ka na, ayaw na pagbalik sa abductor by committing sin. Kay kung commit ka ni tagsala, the Bible says you are again of the devil. Ayaw na. Salamat ko kay Brother Hermogenes, kay naningkamot. Sige na siyag anhi diri. Praise the Lord. Pero meron akong kita na halos di gina mo dawat unta. Pero kini si Sister Juby, persistent kayo ni. Sa tantong bisita sa ilang balay, ang iyan nagiyong bana, mao'y naningkamot ni Anhe. Anak na, we are not far from death. Di talayo sa kamatayon. Praise the Lord. Tanan dultas kamatayon. Sulay mag-drive ka o sakyanan sa dalan. Di ba? Ang imong sa katiltoan na sa lubnganan. Anything might happen there. Not only on the road, but anywhere. Kaya, be thou faithful. Praise the Lord. Mag-focus ta kanunay. Kung sa'y gihimo ni Mary Magdalene, that we must do. That we should do. Love the feet of Jesus. Higugma agyon. Set aside sa nang pagmarta-marta din ha. Paminaw ka sa pulong sa Diyos. Wednesday, Friday, Sunday, unya na natay evangelistic. Praise the Lord. Then iampo nato ang akong misis kay kung kailan birthday niya, nagkalintura. Wala siya karon dere. Ang reader ang ako ang pinaka-cute nga babae nga anak. The youngest. So let's pray for the healing of Sister Joy. No? Kaya ngayon, Holy Communion, this is a reminder for all of us. We are ransomed, we are redeemed by the blood of Jesus. Then,
Love the feet of Jesus. Sama sa gihimo ni Mary Magdalene. Never mind those criticism, never mind those words na mga criticism, basta nagbago ka sa imong kinabuhi, don't be bothered. Praise the Lord. Be like Mary Magdalene. Mary Magdalene, nagpadayon, hantod dito sa kamatayon ni Jesus sa cross. Mary Magdalene, nagpadayon, hantod sa resurrection. Mary Magdalene, nagpadayon, hantod sa Pentecost. She was able to endure unto the end. Praise the Lord. Magatindog ang tanan.